Hello po, greetings mga kababayan. Narino nga sa mga oras na ito. Sama kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Of course, siyempre kasama na rin po ang ating mga mahal sa buhay. Alright? So mga hindi pa po nakakilala po sa akin, ito po muli sa Atty. Ray Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, marami pong salamat and I would like to take this opportunity, no? Bago tayo magpatuloy, na pasalamatan po natin ang ating mga subscribers, mga likers po natin, mga sharers po natin, no? Sa patuloy pong pagtangkilik ng ating mga videos na nagbibigay po sa atin ng motivation, no? To continue our advocacy in spreading out and giving out legal information sa mga kababayan po natin. And they could be your friends, your relatives, your acquaintances, or even your neighbors, no? Na upang sila din, no, ay meron pong mapupulot, no, sa ating mga pinag-usapan. At sabi kasi natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. All right? Marami pong salamat. Okay. So let's now proceed with our discussion. Ang ating pong sulat nito ay may kinalaman, no? Sorry, ang ating discussion nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ng ating isa sa mga viewers po natin, subscribers, si Mary Rose Amo. Is das NK2M. So, yun po ang kanyang username. Okay? So, sabi na dito, attorney, tanong ko lang po, nagpatayo po kami ng bahay sa lupa ng kamag-anak ng asawa ko. Alright, so yan ang unang ano niya. Lupa po ito ng lola-lolahan nila. At ito po mga kamag-anak ng asawa ko ay nagdesisyon na sukatin yung lupa at hati-hatiin at pinagpwestuhan ng bahay namin ay napili ng isang kamag-anak. 10 years na po kami sa pwesto na yun noong nakarang taon at lang din po nagpasukat. Ngayon po sinabihan kami na wala kaming right sa bahay dahil kanila daw ang lupa kahit wala naman silang titulo na hinawakan. Ano po ang pwede namin gawin? So, una, let us be clear, no? Kayo ay hindi naman kayo maituturing na direct heir o compulsory heir, no? Doon sa may-ari ng lupa. So kayo, base sulat mo, ay pinayagan kayo ng kamag-anak ng inyong asawa, no? Na magpatayo ng bahay. In short, so pinayagan kayo. Yung sinasabing lula-lulahan ninyo, okay? Ay may tuturing ito na kamag-anak ninyong asawa, okay? Na ah, yung siguro pumanaw na ito o yung kanyang mga tagapagmana, no, ay nagdesisyon na ihati-hatiin na yung lupa na kanilang minana, no? At kung hindi ang iyong asawa o kayo, no, kung hindi naman kayo maituturing na tagapagmana doon sa lupa na yun, in short, you are there by tolerance of the owner. Parang same na nang maalam kayo, nandun kayo sa lupa, nagpatayo ka ng bahay. Okay? So, ibang usapan yung kung ang asawa mo ay isa siya tagapagmana. May ibang usapan yun. Hindi siya pwedeng mapalis. Ngayon, kung siya naman ay hindi tagapagmana, no? Isa sa tagapagmana, kundi maring kamag-anak lang, pero hindi siya maituturing na tagapagmana. Eh ngayon, it so happen, no, nagpartihan na yung mga tagapagmana, eh isa sa tagapagmana ay yung kanyang share ay doon siya doon napunta, no, doon sa excuse me, doon sa bahay na doon sa lote na pinayo niyo ng bahay. So pinapaalis na kayo. Okay? Sabi mo nga 10 years na kayo, eh wala naman titulo yung heirs na yon, no? Yung kamag-anak na yun nagpapaalis sa inyo. Okay? Ganito 'yan. Dahil kayo naman ay hindi talaga pinayagan lang na tumira doon sa lupa, nagpatayo ka ng bahay, at kung hindi naman kayo ituturing na ah, legal na tagapagmana o surviving heirs ng may-ari ng lupa, then dahil kayo ay nandun lang bilang tolerance lang, pinapayagan lang kayo, wala manging contract of lease, no? So, yes, pwede po kayong mapaalis doon.
Now, sabi mo, wala naman titulo pinapakita. Now, hindi naman po ibig sabihin na porke walang titulo yung yung heirs na sa kanya napunta yung parte ng lupa na kanyang na kung saan nakatayo yung bahay ninyo, ay wala po siyang karapatan 'no, na na i-enjoy yung kanyang ownership 'no, dito sa lupa. Kasi kahit na sabihin mong wala siyang titulo ngayon, for all you know baka titulado yung lupa, hindi pa nga lang nailipat sa kanya-kanyang mga heirs kasi naghahatian pa lang sila. So, kahit na hindi din titulado 'no, kahit na tax declaration lang po ito, at least is still a prima facie proof of ownership pa rin. So 'pag sa ganitong situation, puwede po kayong mapalis doon sa lupa kung saan nakatayo yung bahay ninyo. Ngayon, ano bang karapatan niyo kung meron man? Well, kung kayo po ay maituturing na builder in good faith, na I would say na, maaaring pinayagan kayo, okey? Hindi natin alam kung paano bang kondisyon 'no, ng nagsabi sa inyo ng may-ari ng lupa. Now, assuming na pinayagan nga kayo na magtayo ng bahay do'n at 10 years na kayo. At doon sa kondisyon ng bahay na pinagtayo ninyo, yung struktura nito ay wala namang nagpoprotesta. So maaaring, kayo ay matuturing na dahil pinayagan kayo ng may-ari 'no, you could be considered as a builder in good faith. Kasi po may provision po sa civil code 'no, kasi hindi naman kayo may-ari ng bahay, nagpatayo kayo diyon, you are presumed to be building in bad faith. Yung may-ari din naman na pumayag po sa inyo, they are also presumed to be owner in bad faith. So 'pag owner in bad faith, builder in bad faith, ipaghalo po 'yan. So maituturing po kayo na builder in good faith. Okay. So kung builder in good faith po kayo, okay, may karapatan po kayo. That means, excuse me, you have the right to be compensated no doon sa bahay na pinatayo ninyo. So, kung ang bahay na pinatayo ninyo, it turned out na mas malaki pa ang halaga nito kaysa lupa na tinatayuan ninyong bahay 'no, ay ah, puwede po ninyong bilhin 'no, yung lupang iyon kung saan nakatayo ang inyong bahay. Kung baliktad naman po, kung mas malaki pa yung, value ng bahay kaysa sa lupa 'no, kaysa bahay ninyo, ang may karapatan din po, may option din po is yung may-ari ng lupa ay bilhin po 'no, bilhin po ang inyong bahay. Okay, at 'pag hindi kayo nagkakasundo, ay sa korte na po ang maging usapin ninyo. So either uupa kayo do'n sa lupa 'no, so kung ano man upa dito ay bahala na po ang korte po diyan. So basically, 'yan po, ang inyong karapatan 'no. So puwede po kayong mapalis dahil hindi naman po kayo ang may-ari ng lupa kundi, kayo ay nandyan 'no, by tolerance of the owner. So hindi na po nahulugan again 'no, na porke nakasampung taon na kayo do'n, may karapatan na kayo sa lupa, hindi po 'yun. Ang sinasabi kasi natin na may karapatan kayo 'no, ah, na karoon ng lupa by ordinary acquisitive prescription na 10 years 'no, ay ibang usapan po 'yun kung nando'n kayo sa lupa na 'yun. Nando'n kayo in adverse, continuous, possession 'no, in the concept of an owner. So, kung nando'n kayo sa lupang 'yon 'no, na sa inyong paniniwala, at sa inyong mga kilos 'no, ay nando'n kayo, nakaposisyon kayo in open, continuous, okay, adverse possession in the concept of an owner. So, bilang nagmamay-ari. Pero for the last 10 years, hindi naman po applicable yung tinatawag nating ordinary, acquisitive prescription 'no, sa ilalim po ng ating civil code because ang inyong pagtira po doon sa loob ng 10 taon na yun ay hindi na po maituturing na in the concept of an owner because at the very start, alam ninyo na hindi kayo yung, nagmamay-ari ng lupang 'yan at somebody owns that land. Kaya nga kayo ay humingi ng permiso doon sa lula-lulahan na siya yung may-ari ng lupa na magpatayo kayo ng bahay. So, you are not there in the concept of an owner, no? In possession on the concept of an owner. Kaya hindi po ninyo ma-invoke yung tinatawag nating ordinary acquisitive prescription 'no, of 10 years na maging basihan na pag-claim ninyo ng inyong ownership.
Okay? So, I hope na sagot po natin ang katanungan po sa atin ni Mary Rose Amo. Alright? So, maraming salamat, okay? So, bago tayo magtapos 'no, sa kapapasok pa lang may replay naman po ito. If you find our videos, interesting and informative, paki-hit naman po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na mga episode. Sabi po nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.